Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa unang araw ng kanyang 5-day visit sa India ang layunin ng bansa na palakasin ang bilateral relation nito at magkaroon ng strategic partnership ang dalawang bansa. Ayon sa Pangulo, patitibayin palalo ang kooperasyon ng Pilipinas at India sa maraming larangan, kabilang na ang depensa, trade and investment, kalusugan, turismo at iba pa. Binigyang diin naman ni PBBM ang lumalawak na impluwensya ng India sa ekonomiya at ang kahalagahan ng estratehiyang ito sa Indo-Pasipiko. Samantala, nabanggit din ng Pangulo ang nakatakdang pagpirma nito patungkol sa Social Security Agreement ng dalawang bansa. Samantala, napagkasunduan ng lahat ng mga senador na isa publiko lahat ng budget-related documents ng Senado at Kamara magmula sa mga budget proposal ng mga ahensya, transcript ng public hearings, resulta ng bicameral conference at hanggang sa pinal na bersyon ng General Appropriations Bills bago maisumite sa Pangulo. Ito ay matapos nilang paboran at lagdaan ang Senate Concurrent Resolution No. 4 na layong palakasin ang proseso ng national budget sa pamamagitan ng pagpapatupad na transparency at accountability measures. Layo nitong matiyak ang pagkakaroon ng public access sa mga impormasyon at para sa malayang pakikilahok ng publiko sa deliberasyon partikular ng 2026 national budget. Kaugnay na balita, target ng Committee on Finance ng Senado na pinamumunuan ngayon ni Senator Sherwin Gatchalian na tawaging education budget ang national budget sa susunod na taon. Naritong ulat. Education budget. Ito ang target na gawing prioridad para sa 2026 national budget batay sa pahayag ni Neophyte Committee Chair on Finance Senator Sherwin Gatchalian nitong Lunes sa isang media forum sa Senado. So ang target namin, ang 2026 budget ay tatawaging education budget. Of course, this doesn't mean na hindi natin pa-prioritize yung iba pang mga pangangailangan natin, no? But we will just put emphasis and priority on education. Bukod dito ay sinusulong din ng kanilang komite na pataasin sa 4% ang gross domestic product ng education budget para sa susunod na taon. Ayon sa senador, bahagi ng paghahanda ng kaniyang panel sa 20th Congress ang pakikipag-ugnayan sa Legislative Budget Research and Monitoring Office ng Kamara upang paliitin ang mga prioridad para sa iminumungkahing budget, gayon din ang isang proposed calendar. At para naman sa transparency ng pambansang budget, target ni Gatchalian na irekomenda na i-publish online ang buong proseso ng budget. Isang objective kaya natin ginagawa to solicit public participation in analysis. Talagang komplikado yung budget at kung mayroong mga suggestions ang taong bayan or mga analysts, they can reach out to us through the Senate website or to our own personal website. Kaugnay nito ay tiniyak ng senador na pinag-aaralan na nila kung paano padadaliin ang mga detalye sa rekomendasyong website upang madaling maintindihan kapag inilabas sa publiko. Ito ay dahil sa kasalukuyan, tanging National Expenditure Program na siyang proposed budget ng Malacanang at General Appropriations Act o ang pinal na budget na ipinasa ng Kongreso ang naka-upload lamang sa website ng Department of Budget and Management. Binigyang diin din niya na sa ilalim ng kanyang pamumuno, walang mga sorpresang paglalaan ng pondo na lumalampas sa tamang proseso ng pambatasan ang makakalusot. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, upang maprotektahan ang identity ng isang tao mula sa maling paggamit ng artificial intelligence, ipinapanukala ngayon ni Senate President Francis Escudero ang isang batas na magpapanagot sa sinumang sangkot sa maling gawaing ito. Ang detalye tunghayan sa aking ulat.
Sa pag-usbong ng artificial intelligence o AI sa digital platforms ay ilang mga insidente ng kapahamakan at panganib din ang idinulot nito bunsod ng pag-abuso at maling paggamit ng naturang teknolohiya. Kaya isa ang Senate Bill 782 o Physical Identity Protection Bill sa pinapanukalang batas ni Senate President Francis G. Escudero upang mapatawa ng parusa ang sinumang gumagamit ng AI para magpakalat ng maling impormasyon, gayon din ang manloko at mag-promote ng investment scam. Sa ilalim ng panukalang batas na ito, maaaring makasuhan at makulong ang sinumang gagamit para gumawa, magbahagi o magpakalat ng larawan, video o ibang media content gamit ang pisikal na anyo ng isang tao ng walang pahintulot. Mananagot naman ang mapapatunayang guilty sa parusang 1 hanggang 12 taong pagkakakulong at multang nagkakahalaga ng 200,000 pesos hanggang 1 million pesos depende sa bigat ng content. Habang mas mabigat na parusa naman kung ang isang individual na gumawa nito ay mapatunayang may intensyong kumita o magsagawa ng krimen. Samantala, para naman sa mga opisyal ng gobyerno na masasangkot, bukod sa maximum na parusa, sila ay pagbabawalan na rin habang buhay na manungkulan sa kahit anong posisyon sa pamahalaan. Gayunpaman, maaari pa ring magamit ito kung ang intensyon ay sa lehitimong pamamahayag, edukasyon at makasaysayang dokumentasyon. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa kabila naman ng mga kritisismo, patuloy pa ring isinusulong ng Department of Agriculture o DA ang 20 pesos na kilo ng bigas para sa mga magsasaka at manggagawa sa bukid. Ayon sa DA, ang inisyatibang ito ay magbibigay daan sa milyong-milyong mga magsasaka. Ang mga hindi higit sa 3 hektarya na pagtatanim at nakarehistro sa ilalim ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture ay makakabili ng hanggang 10 kilo ng bigas kada buwan at sinubsidi ang presyo na 20 pesos per kilo. Layunin din ng programang ito na magkaroon ng opsyon ang mga magsasaka na kunin ang buong alokasyon na 50 kilong sako sa pagitan ng Agosto at Disyembre ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi ng Family Food Packs o FFPs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga naapektuhan ng nagdaang bagyo. Umabot na sa higit 1.8 milyon ang nakahon ng FFPs ang naipamigay sa mga lugar sa NCR, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas at Negros Island. Gayon din sa Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Sorsogon, Caraga, Car at Barm. Samantala, nagkaroon ng makabuluhang pagbisita si Rear Admiral Sushil Menon ng Indian Navy sa punong tanggapan ng Philippine Coast Guard sa Port Area, Maynila nitong nakaraang linggo. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Malugod na tinanggap ni Vice Admiral Edgar Ibanez ng PCG Deputy Commandant for Operations si Rear Admiral Sushil Menon ng Indian Navy na nagpahayag ng kahalagahan ng pagpapatuloy na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at India sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dito nagpahatid ng pasasalamat ang PCG sa ngalan ni Admiral Ronnie Hill Gavan sa matibay na suporta ng India lalo na sa larangan ng maritime safety, law enforcement at capability development. Pinanggit din ni Vice Admiral Ibanez ang posibilidad na pakikipagtulungan sa mga kumpanyang pandagat ng India bilang bahagi ng modernisasyon ng PCG. Tinalakay rin sa pulong ang mga kasalukuyan at hinaharap na inisyatiba para sa pagpapalakas ng maritime cooperation sa rehiyon, kabilang
Kabilang sa mga napagtuunan ng pansin ay ang mga pagsasagawa ng mga joint maritime safety programs at pagpapalawak ng kapasidad ng mga tauhan. Ang mga opisyal ng barkong Indian Navy na INS Shakti, INS Kiltan at INS Delhi ay pinarangalan din sa pagbisita. Sa kabuuan, ang nasabing pagpupulong ay patunay ng patibay na ugnayang pandagat ng Pilipinas at India para sa kapayapaan, katatagan at pag-unlad ng rehiyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Good news naman para sa mga nais na magbakasyon sa India dahil inanunsyo ni Indian Prime Minister Narendra Modi nitong Martes na nag-alok ng libreng e-visa ang India sa mga Pilipinong turista. Ito'y kasunod ng naging pagpupulong ng Prime Minister kasama si Pangulong Marcos Jr. noong nakaraang linggo. Layunin nito mapalakas ang turismo at people-to-people exchange sa pagitan ng dalawang bansa kasabay ng muling pagbabalik ng direktang flight ng India at Pilipinas sa Oktubre. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Senado, inarchive na ang impeachment case ni VP Sara. Increase sa salary subsidy ng mga guro, aprobado na ng DepEd. PSA, inanunsyo ang unti-unting pagbaba ng presyo ng mga bilihin. 2026 National Budget Deliberation na pagkasunduang isa publiko ng mga senador. DA, patuloy na isusulong ang 20 pesos rice program sa kabila ng mga kritisismo. At India, nag-alok ng libreng e-visa sa mga Pilipino. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.